Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Balik ensayo na si Kai Sotto sa Hiroshima Dragonflies at mukhang okay na ang kanyang injury. Magandang balita ito para sa mga totoong Kai Sotto fans dahil siguradong gugulatin na naman niya ang buong Japan B-League. Sa mataas na pahinga ni Kai Sotto ay siguradong magbabalik na ang kanyang laro na nawawala simula nung naglaro siya sa NBA Summer League na kung saan nagkaroon siya ng injury sa kanyang likod. At dala-dala pala niya ang injury nang naglaro siya sa FIBA World Cup. Fans, they are incredible. You can hear them right now saying, "Let's go, Gilas!" Kaya nakakabilib rin ang ginawa ni Kai Sotto dahil ginawa niya ang lahat upang makatulong sa kampanya ng Gilas sa FIBA World Cup in our home court. And it showed sa kanyang mga laro sa FIBA World Cup na limited lang ang kanyang mga movements, kaya limited lamang ang kanyang playing time, pero sa game against China ay binaliwala ni Kai Sotto ang kanyang injury at todo kayod siya. Even in the game against South Sudan, ay napakaganda rin ng nilaro ni Kai Sotto. Kaya sa mga bashers na wala nang nakikita kundi ang mga weaknesses ni Kai Sotto, ay sana ma-realize nyo kung gaano kalaki ang naiambag ni Kai Sotto sa ating solitary win against China at si Kai Sotto rin ang instrumental sa ating pagbalik against South Sudan. It was a sight to behold na kung saan pinatunayan ni Kai Sotto na kahit hindi pa siya 100%, ay kaya pa niyang makipagsabayan sa mga mamang-mama na mga players sa buong mundo. Sayang lang at hindi siya nakasama sa Asian Games. And speaking of Asian Games, ay natatakot si TNT PBA Governor Ricky Vargas na baka lilipat sina Calvin Oftana at Chris Newsome sa Barangay Ginebra dahil alagang-alaga sila ni Al Francis Chua. Well, alam naman natin si Boss Al. Anything is possible sa kanya. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Si Peyton Pritchard ay nagtala ng 17 points habang tinalo ng Boston Celtics ang Philadelphia 76ers 112-101 sa preseason action ng NBA nitong Miyerkules sa Philadelphia. Kinontrol ng Celtics ang laro nang nagkaroon sila ng 23-16 third quarter para sa kanilang pangalawang panalo sa tatlong laro. Si Sam Hauser ay may 15 points, habang nagtala naman ng 15 points si Svi Mykhailiuk para sa Celtics, na galing sa pagkatalo sa New York Knicks. Pinangunahan ni Kelly Oubre ang Sixers na may 18 points, at nagdala naman ng 17 points si Tyrese Maxey. Wala pang panalo ang 76ers sa preseason na ito. At sina Joel Embiid at James Harden ay hindi nagsuot ng uniforme para sa laro na ito. At ipinaliwanag ng Boston Celtics head coach na si Joe Mazzulla ang pagbench kay Delano Banton 26 seconds pa lamang sa ikalawang bahagi ng laro laban sa 76ers. At ginawa niya ito para bigyan ng aral si Banton. Hindi nakuha ni Banton ang rebound sa missed jump shot ni Tobias Harris at naipasa kay Paige Tucker. Tinangkang kunin ni Tucker at Peyton Pritchard ang bola, pero nawala sa pwesto si Banton at hindi ito sumugod sa sahig upang subukang kunin ang bola. At ayon kay The Boston Globe's Adam Himmelsbach, nais ni Joe Mazzulla na ipakita kay Banton na kailangan ng mas malaking pagsisikap ang pagkuha ng bola
There's nothing more important than holding people to a high standard, especially when you believe in them and know they can be really, really good. We have a roster of 1 through 17 that I truly believe in. It was just a good learning opportunity. There was a loose ball there, and I thought he could have gotten it. At yan ang sabi ni Joe Mazzola. At nakapagtala si Banton ng 4 rebounds and 1 assist sa loob ng 16 minutes of action. At ang susunod na laro ng Boston Celtics sa preseason ay sa October 17 laban sa New York Knicks. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang magiging updated ka sa lahat ng mga nangyayari sa mundo ng basketball. Basta Basketball, dito na sa Hoops Hub. Basta Hoops, ikaw yun mga ka-HH. Nagpakitang gilas ang mga rookie NBA stars sa kanilang unang laban sa NBA. Nanalo ang Oklahoma City Thunder ni Chet Holmgren laban sa San Antonio Spurs ni Vic Wembanyama, 122-121. Pero ang huling score ay hindi ang tanging pinag-uusapan dito, kundi ang kanilang pagganap sa kanilang unang pagkikita sa NBA court ang sentro ng atensyon. Nagpakitang gilas ang dalawa at nagpamalas ng kanilang hindi pangkaraniwang kombinasyon ng kanilang laki, shooting, skill at athleticism sa kanilang head-to-head na laban. Sa unang quarter ay nagpamalas ng galing si Wembanyama kung saan nagtala siya ng 10 points at isang block while hitting 4 of his first 5 shots. Ang kanyang trailing block sa layup attempt ni Jalen Williams ay nagpapakita kung gaano kahirap para sa mga players na umiscore laban ng San Antonio Spurs dahil sa kanyang depensa. Santa Clara last year, heck of an impression. Holmgren. At si Chet Holmgren ay merong 14 points at 7 rebounds sa unang quarter. Nagpakita siya ng kanyang abilidad sa pag-shoot mula sa malayo nang tumira siya ng 3-pointer sa sideline. Ipinakita rin ni Chet Holmgren ang kanyang kakayahan sa pagkuha ng rebound sa depensa at pagtakbo sa Thunder fast break. Sa kaligitnaan ng first quarter, nagtala si Victor Wembanyama ng isang and 1 play sa pamamagitan ng isang physical move sa ilalim ng ring na nagpabagsak kay Holmgren sa sahig. Ilang sandali, sinundot ni Wembanyama ang bola mula kay Cason Wallace habang ito ay nagda-drive at saka tumakbo patungo sa kabila ng korte. Kinuha ni Malaki Branham ang loose ball at tinira ito kay Wembanyama habang ito ay papunta sa half court at patungo sa transition dunk. Sinagot ito ni Holmgren sa pamamagitan ng pag-drive mula sa kabilang dulo ng court patungong coast to coast para sa isang and 1 layup. At sa second quarter, nakuha ni Wembanyama ang best of defending Holmgren sa pamamagitan ng isang acrobatic scoop shot sa ilalim ng ring pagkatapos mag-drive mula sa labas ng 3-point arc. Sa wakas, nagtala si Wembanyama ng 20 points, 5 rebounds, 2 steals and 1 block habang nag-shoot ng 8 for 13 mula sa field and 2 for 5 mula sa 3-point distance at nagawa niya ito sa loob ng 19 minutes of action. At si Chet Holmgren naman ay nagtala ng 21 points, 9 rebounds and 1 block habang nag-shoot ng 7 of 10 mula sa field at tumama ng 2 tira mula sa 3-point range. Nagawa niya ito sa loob ng 16 minutes of action habang pareho sila ni Wemby na pinalitan sa second half. Ito ang klase ng performance mula sa dalawang players na dapat magpakilig sa NBA at sa kanilang mga fans. Sa wakas, si Wembanyama ay nasa NBA na matapos ang mga taon ng pag-aabang bilang pinaka-hype na prospect mula noong si LeBron James sa 2003. At si Holmgren
Ang number 2 pick sa 2022 draft ay nagdebut siya matapos ang isang Lisfranc injury that cost him his entire rookie season. Their respective teams have surrounded them with young talent or hoping they anchor a Western Conference rivalry for years to come. If this is a sign of the future, the NBA is in good hands. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang magiging updated ka sa lahat ng mga nangyayari sa mundo ng basketball. Basta Basketball, dito na sa Hoops Hub. Basta Hoops, ikaw yun mga ka-HH.